madaling ikabit lang po yung ating disc brake. Ayan siya guys, ikutin natin, then ayan. Hi guys, sa videong ito tuturuan ko kayo kung paano magkabit ng front disc brake sa inyong mga motor. Yung unit na kakonvert natin is Bajaj City 100. Di lang to siya applicable sa Bajaj City 100, kundi applicable po siya sa lahat ng motor. Magbibigay ako ng idea gamit ang stock na telescopic. Hindi nyo na kailangan magpalit pa ng bagong telescopic para lang makapag-convert ng front disc brake. Ang gagawin natin, standard telescopic po yung gagamitin natin para ma-convert yung front shock nyo, ma-convert natin into disc brake. Okay guys, ipagpatuloy nyo lang panonood at marami kayong matutunan dito. So ito na guys, stock telescopic yung gagamitin natin. So applicable sa lahat ng motor. Okay, may napansin ba kayo dito guys? So kung titignan ninyo, ayan guys, yan yung ating front shock. May napansin ba kayo? Yes, may napansin kayo. Itong drum stopper guys, ang stock nito is nasa bandang dito guys. Ginawa natin is pinagpalit natin siya. Ito siya, galing siya dito, pinagpalit natin papunta sa dito na side. Madali lang to tanggalin guys. Ayan guys, may mga bolt dyan. Saka sa bandang itaas may mga bolt, pagpalit lang natin. So yan ang first step na gagawin nyo. Then next guys is bibili tayo ng front disc brake bracket. Okay, so saan ba tayo makakabili ng front disc brake bracket? So ang front disc brake bracket natin guys is maaari po kayong bumili sa amin. Depende po yan sa gusto ninyong bracket. Halimbawa yung gusto nyong hub na ikabit, halimbawa Mio hub. Kung sa Bajaj City 100 gusto nyo ng stock na ihi, kakabit dito guys, stock ihi, Mio hub tayo. Pero kung gusto nyo naman ng XRM hub, pwede din po tayo, pero papalakihan nyo po yung butas dito. Kasi ang XRM hub natin is 12mm. So magpapalaki kayo ng butas. Nakadepende po sa hub na gagamitin nyo ang ating bracket. May iba't ibang design po tayo dito guys, kung makikita nyo dyan. Ayan, iba't ibang mga disenyo ng ating bracket, iba't ibang application sa ating mga hub. Meron tayong hub para pang ball type na bracket, meron din tayong pang flat type, at saka meron din tayong yung tinatawag na sizes ng display. Halimbawa po is 190mm, 200mm, 220mm at 300mm. So nakadepende po yan sa bracket. PM nyo lang po ako or comment lang po kayo down dito kung mayroon po kayong katanungan. At ngayong naikabit na natin itong dalawang shock natin or telescopic, napagbaliktad na natin siya guys, naikabit nyo na yung inyong tapalodo. Kung mayroon kayong tapalodo or wala kayong tapalodo, pwede siya guys. Ang next na gagawin ninyo is magpapa-align na kayo ng inyong rim. Ito na guys yung rim na ating napa-align. 1.4 po itong rim na to guys. 1.4 rainbow steel rim 1.4. Saka ginawa nating kalesa 10 by 154. Din ang gamit natin na hub is Mio hub kasi Bajaj City 100 10mm po yung kanyang ihi. So ang bearing po na gamit natin is 6300. Okay. Then pagkatapos nating napa-align, bumili tayo ng disc plate na 190mm. Then disc bolt. So yung bracket natin guys is sukat po siya dito sa ating disc plate at hub. So nakadepende yung bracket sa disc mo at sa hub mo. Ang size ng ating gulong is 70-80 by 17. Rainbow din po yung ating spoke. Saka yung ating hub, rainbow din po siya guys. Next is bibili po kayo ng gearbox ng Mio hub. Kung Mio po yung hub na gagamitin ninyo, Mio
gearbox. Kung XRM naman, XRM gearbox. Okay, so ito, yung nabili natin is Mio gearbox. At saka kailangan din natin ng cable. So sa mga nagtatanong, pwede ho ba daw yung Mio na cable? Pwede din po ba yung XRM? Yes guys, universal po yung thread natin sa Bajaj City 100 o sa kahit anong motor, universal po yun. So kung Mio yung igagamitin mo na hub, Mio yung gearbox, saka Mio din yung inyong speedometer cable. So kung XRM, ganun din guys, XRM din siya lahat. Then next guys is bibili po kayo ng Brake Master. Yung nabili ko dati is Brake Master caliper set. So mayroon na siyang cable at saka mayroon na din siyang caliper. Kasi yung dati wala pa akong budget, ang nagkapera ako, bumili ako ng lever na rainbow. Ito guys, rainbow to siya guys. Then bumili naman ako ng extra na cable. Ito siya guys. And then nung nagkapera naman ako ulit, bumili ako itong Brembo caliper. Ang Wave 125 siya guys. Ang Wave 125 caliper guys at ang Mio caliper ay iisa lang ang clearance ng kanilang bolt dito. So kung mayroon kang caliper na Mio, pwede siya sa ating bracket guys. So titingnan nyo guys, ayan, pasok na pasok siya sa bolt natin. So kung mayroon kang Mio caliper, single piston kasi yung Mio, yung Wave 125 naman is double piston. So nasa sayo na yan kung anong piston ang gusto mo. Bali yung bracket lang natin, sa butas ng bracket, pag once na ang gagamitin mo is Wave 125, is maliit yung butas, 8mm. 8mm yung butas. Pero kapag Mio naman yung gagamitin mo na caliper, yung butas dito guys is 10mm. Okay. Okay guys, kung bibili po kayo ng caliper set, Brake Master caliper set, mas mainam po yung bibilihin niyo is naka-bleed na. Ibig sabihin, kahit hindi niyo pa naikabit, kumakagat na siya guys. So di na kayo mahihirapan sa pagkabit. Yan lang yung advice ko. Pero kung yung gusto niyo talaga yung mga Brembo, okay din naman yun. As long na marunong lang kayo mag-bleeding, so madali lang yang ikabit guys. Okay guys, andito na tayo ngayon sa stage ng ating pagkakabit ng ating disc brake. So tuturuan ko kayo kung paano na siya ikabit. Unang una guys, is mayroon tayong bracket. Ayan guys, ito yung bracket natin. So ikabit nyo muna itong axle 10mm. Then next yung ating washer. Ayan guys yung washer. So nakadepende po sa pag-convert nyo yan kung ilang washer yung makakabit nyo. Kasi iba't ibang washer, iba't ibang sizes yan guys. So nakadepende yan sa inyo kung anong mga washer yung ikabit nyo. Basta 10mm, nakadepende yan sa thickness ng yung washer. So bali mas mainam kung nakatagilid siya guys para hindi mahulog yung mga washer. Then next, ikakabit nyo ang bracket. Okay, itong bracket natin. Ayan siya guys. Tingnan nyo guys. Fit na fit. Then next, maglalagay naman tayo ng another na spacer or washer. Nakadepende din sa inyo yan kung anong ikakabit nyo. As long na yung gulong nyo is may sentro nyo po sa tapaludo. Ayan na guys. Okay. Abanti po natin yung ating axle. Okay. Then next is yung ating gulong. Ito na guys. Yung ating gulong. Ayan. Kakabit na natin siya. Dahan-dahanin nyo lang guys para hindi masira yung pagka-arrange nyo. Okay, then tulak nyo guys. Ayan. Then next na ikakabit nyo is yung gearbox. Ito guys. Gearbox. Gearbox ang tawag niyan.
Okay, pag nakabit na, abante naman. Tulak sa axle natin. Then next is naglagay ako ng washer dito para ma-align ko lang yung gulong ko sa tapaludo. Importante kasi guys na kapag nagka-convert kayo, yung gulong talaga is na-align nyo sa tapaludo kasi ang pangit tignan, naka-disc brake ka nga pero yung gulong mo di naman sintro sa yung tapaludo. Okay, then next naglagay naman ako ng another na spacer. So ang spacer na to guys is gawa sa bearing. So yung bearing guys, tingnan nyo guys, ito siya. Ayan, pinutol ko yung bearing, saka kinuha ko yung sa gitna at saka ginawa akong spacer. So kung ayaw nyo ng maraming washer, pwedeng ganun din ang gagawin nyo kung as long na mayroon kayong sander or grinder. Okay, papasok natin to guys. Shoutout nga po pala sa nag-request nitong video, si Sir Master Joel Ramos. Sir, ito na yung video sir, panoorin nyo po para mayroon po kayong idea kung paano i-convert ang disc brake. Sa mga nag-request dati ng paano mag-convert, matagal tayong nakagawa kasi meron tayong mga ibang ginagawa, saka masyado tayong busy sa ibang mga gawain. So ito guys, ito na ngayon guys, panoorin nyo lang. So ayan na guys, naipasok ko na yung axle, then higpitan natin guys. Okay guys, so ayan na yung forma natin, nakakabit na yung ating bracket. So stock telescopic guys, kasi kung bibili ka pa ng another na telescopic, bibili ka pa ng pang XRM, mapapamahal na yung gastos mo. Samantalang itong bracket guys is nasa 550 lang naman, saka free shipping fee pa kami dito, saka may libre pa po tayong sticker at libre din po ang ating tutorial. So any bracket po guys, even bowl type, 550 lang po ang yung bracket namin. Flat type 550 lang po. Kung gusto nyo po ng buo na po talaga, mayroon din kaming available, 2950 po, kompleto na po yan. Mayroon na tayong bracket, disc plate, disc bolt, caliper bolt, caliper set, meron na gearbox, speedometer cable, meron na. Ang di lang kasali guys is yung telescopic at saka yung ating rim at gulong. So di siya kasali sa 2950. Then guys, ipapasok na natin to. So yung gitna nito guys, ipasok nyo muna sa disc plate bago nyo i-bolt siya guys. Okay, ayan siya guys. Okay, may dalawang bolt niyan guys, mayroong maikli at mayroong mahaba. So yung mahaba guys, sa bandang itaas niyo ilagay. Okay guys, ayan na naikabit na natin. So madaling ikabit lang po yung ating disc brake. Ayan siya guys, ikutin natin, then ayan. Okay guys, so maraming salamat sa inyong panonood, sa mga nag-request itong video na to. I hope meron kayong bagong knowledge naman na natutunan. So guys, kung gusto nyo mag-order, PM nyo lang ako sa aking Facebook, at anytime kapag di ako busy, marireplyan ko kayo agad. So yan lang guys.